Today is July 5, 2025. Marami ang nag-aabang at nag-aalala sa araw na to. Dahil usap-usapan na baka ngayong araw daw mangyari yung malakas na lindol at tsunami dito sa Japan. Time check po, 8:45 po ng umaga. Kagising lang namin ni Yuna. Si Aya naman saka si AGA tulog pa.今日噂なんだけど本当じゃないんだけどあれ地震なんだって。でもあれ本当じゃない噂ね。本当だったらどうする？じゃあ準備する。はあ？何か？今から準備する。何を？なんかいるもの。ご飯とか？ご飯とか水とかあとこれのカバン。Niready na nga namin dito yung mga kailangan namin, itong emergency bag natin, pati yung mga importanteng gamit namin, nilagay ko na rin sa bag. So yung mga importante na kailangan namin. Pero makita niyo na dyan kung daw yung laman. Gamot mo? Sige, dadalhin din natin ito. Ayan. Merong cup. Tapos, meron dito pwedeng paglagyan ng tubig. May mga tape, may gloves, may notes, ballpen. Yan, meron din mga screw, chain, tapos merong slipper. あれもしなんか地震が起きてガラス割れて危ないから足、para may magamit. じゃあ入れてもすぐ切ってもいいと思う。 Tapos meron mga plates. May toothbrush, merong spoon, fork, ano to? Chopstick, merong cotton buds, ayan. Tapos meron ding aluminum foil, saran wrap, ayan, mga paggamit sa pagluluto. Tapos meron din ditong mga plastic bags. Ayan. Ziplock. No, may towel, maliit na towel. May ganito. Kumbaga parang pwede itong higaan. Pwede ka matulog dito. Ayan, yun yung mga laman ng mga bag. Sa mga oras na to, ito kumakain na nga si Yuna Chang, and sabi nga niya sa akin, gusto raw niya kumain ng marami-rami para daw may energy siya kung sakaling magkaroon ng earthquake. Ayan, ready raw yung katawan niya. Tama nga naman siya, kailangan natin ng energy lalo na kung may mga biglaang emergency ganito. So at least ready na tayo. Thank you for the food. Papa, 本当に地震起きるの？それは噂だけど。そうなんだけど、噂でさ、もし嘘だったらいらないじゃん。どうするの？準備するだけ。じゃあもう絶対になかったらどうするの？それ。戻す。もらったんでしょ？もらったんでしょ？もらったってことはもう自分のだよ。じゃあなんでまた返すの？戻すのカビネット。ああ、間違ってまたさ、あれあげると思っちゃった。みんなもらったから。みんな日本遊んでるの人。みんな全員、日本にいる人全員？そう。みんな遊んでる人。北海道も？はい。どこはまだわからないから。だからみんな準備する。Uulan na naman ah. Magpapadala pa naman sana ako ng pera kay mama. Pero okay lang. Buti na lang talaga maaasahan yung partner ko sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas o kahit saan sa mundo. Ito yung Western Union. Nagustuhan ko yung Western Union kasi laging mataas ang exchange rate nila. And for as low as 400 yen, pwedeng-pwede na tayong magpadala. Sobrang bilis at sobrang easy pa ang pag-register gamit lang ang ating residence card. At sa una mong transaction, libre ang iyong padala.
Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ako magpadala gamit ang Western Union app. Last time nagpadala ako at nagbayad ako sa Lawson Convenience Store at tinatawag itong Conbinibaray. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano naman magbayad gamit ang bank transfer. For payment, pwede naman tayong pumunta sa mga bank ATM and pwede rin naman tayo magbayad through bank app. Siguraduhin lang natin na mayroong GMO Ausora Netbank para sa ating payment. Paano nyo malalaman na mayroong GMO Ausora Netbank? Ayan, mamaya ituturo ko po sa inyo. Kapag nakapag-download ka na ng Western Union app, ay pindutin mo lang ang Send Money. Tapos ay ilagay mo lang kung magkano ang iyong ipapadala. Tapos ay pumili ka lang kung paano mo ito gustong matanggap ng iyong receiver. Pwedeng via cash pick up, bank account, or kaya e-wallet. Tapos ay piliin mo lang kung paano mo ito gustong bayaran. Pwedeng pay at convenience store or tinatawag itong Conbinibaray. At pwede rin namang bank transfer. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano namang gamitin ang bank transfer. Kapag hindi pa naka-record ang receiver na padadalan mo, ay i-click mo lang ang Add New Receiver. Isa sa mga nagustuhan ko sa Western Union ay walang limit ang kanilang pag-a-add ng new receiver. Kapag na-click mo na ang iyong receiver, ay double check mo na kung tama ba yung details na nailagay mo. Pagkatapos yan ay makikita mo na ang information ng iyong padala at kung paano mo ito babayaran. Para makumpleto ang ating transaction sa pagbabayad ng payment, ay pwede natin gamitin ng mobile app ng ating bangko. Sa information na na-receive natin kanina, nakalagay doon na kailangan natin mag-transfer ng payment sa GMO Ausora Netbank. Ito po ay isang online bank dito sa Japan na nagre-receive ng payment para sa Western Union. Yung account at code na natanggap nyo po ang siyang gagamitin nyo sa pagta-transfer. Siguraduhin lang na tama yung code, pati na rin yung account number na ilalagay natin para maging maayos ang ating transaction. Para sa aking payment naman, ayan, para hindi na ako pumunta sa mga bank ATM, ayan, gagamit na lang ako ng bank app. Gamit naman ng mobile app ng bangko na ginagamit natin. Hanapin at pindutin lang natin ang salitang transfer. Pagkatapos ay hanapin natin ang salitang GMO Ausora Netbank. Kapag wala ito sa choices, ay hanapin lang natin ito sa search by other financial institution. Kapag nahanap mo na ang GMO Ausora Netbank, ay pindutin mo lang ito. Ilagay na natin ang branch name. Makikita rin natin to sa information na na-receive natin kanina. Pagkatapos niya na ilagay mo na rin ang account number. Pagkatapos ay ilagay na natin ang amount na kailangan nating bayaran. Tapos pindutin natin ang next at ipapakita na rito yung mga details na nilagay mo, pati na rin yung amount na babayaran mo. Pag tama ang details na nailagay mo, ay pindutin na natin ang next button. Ganun lang kadali at sa ilang minuto matatanggap na ni receiver ang perang pinadala mo. Ayun, ganun lang kadali magpadala gamit ang Western Union app. Kaya naman sa mga kababayan natin dito sa Japan, kung wala pa kayong Western Union app, ayan, mag-download na kayo gamit ang ating QR code or yung link na ilalagay natin sa description box, pati na rin sa comment section. Sana nakatulong ang video na to. Ayan, palabas kami kasi merong English class si Yuna-chan ngayon na kailangan niyang atinan. Mabilis lang naman yun, 40 minutes. Time check po 2 PM. Kung tatanungin niyo yung lagay ngayon dito sa lugar namin, okay naman po, hindi naman po lumilindol dito sa lugar namin. Pero nakaka-receive kami ng mga balita na panay talaga ang lindol sa adjacency of Tokara Islands, sa Ryukyu Islands, na umaabot ng ayan 5 magnitude. Yeah. At hindi lang isang beses, dalawa, tatlong beses lumindol, kundi 1,000 times na daw po. Umabot na daw po ng 1,000 mahigit ang lindol doon sa Tokara Islands. Kaya worried na rin talaga ang Japan na posibleng matuloy talaga yung Nankaitro earthquake. Pero sa ngayon sa lugar namin okay naman, hindi naman siya lumilindol. Nandito na nga kami ngayon sa Ota, dito sa English school nila Yuna-chan. So dahil nga may English class siya na kailangan niyang pasukan, kaya kailangan namin sumaglit dito. Si Kuya AG naman nagpaiwan muna siya sa bahay. Ayan, tapos na yung English class ni Yuna-chan, pauwi na rin kami agad.
morning guys. Morning. Good morning Yuna-chan. Good morning. Ang dami naglalaro sa park ko. Mga karaso. Hindi mga bata naglalaro, mga ano eh, uwak eh. Oh. Ay? Kaya sila yung naglalaro dyan. Ay, no, mga nagtatakbuhan pa. Sunday po pala ngayon. Time check. 10:50 AM. Papunta kami ni Yuna ngayon ng supermarket. Papunta kami ni Yuna ng supermarket. Yay! Bili kami ng kabutsa saka ng carrots. Kasi gagawa kami ngayon ng okoy. Okoyって何? Nakakain ka na ba nun? わかんない。 Madawa ka na yun eh. オコイってさ、初めて聞いた。 Hajimete kita. So, first time makakain si Yuna-chan ng ganun. Para makakain siya ng gulay. Kabutsa saka carrots. Tapos ano yun be? Crunchy. ゆうちゃんカロット大好きでしょ? Carrot daisuki. Oh, tabi si Yuna-chan. Kumakain naman si Yuna-chan ng carrots. Kahit naman kabutsa, kumakain ka naman, di ba? ちょっとだけ。 Ha? ちょっとだけ。ちょっとだけ食べてる。 Kumakain naman si Yuna-chan ng carrots saka ng kabutsa o ano ito? Kalabasa. パンプキン。 Ne, pumpkin. At tingin ko magugustuhan din ni Yuna-chan yung okoy. Kasi ano yun eh, crispy, crunchy. Ne? Tapos sasaw-saw mo sa suka. Suka? So. バルと同じじゃん。 So. Ayan, dito na po kami sa supermarket. Huwag ka ng basket be. No smoking. Basket to cart. Okay. Oh. Hanapin mo yung kabutsa sa carrots. Ano sila? 2個だけ。 Carrots? 2個だけいい。 Ah, kureta rin na yun eh. あ、でもまだいっぱいあるよ。ほら。 Pwede yun dyan eh. ちっちゃくない？ Ayan, carrots. Ayun, kabutsa. Ikudake, dajo. Ayan, 207 na lang siya. 20% discount kasi. はい、お待たせいたしました。いらっしゃいませ。ポイントカード、アプリなどお持ちですか？ないです。はい、失礼いたしました。600円の赤石です。ありがとうございました。お渡しくださいませ。はい、こんにちは。はい、一番下でございます。 Ayun yan. Oh, malaki pa sa iyo yung sunflower mo ata, oh. Oh, magkasing laki na kayo. No, konti na lang. Pagdating nga namin dito sa bahay, ayan, re-ready ko na agad itong lulutuin kong okoy, carrots saka kalabasa. Tapos yan, bumili rin ako ng kamote. Ready to eat na tong kamote na to, na paborito ni Mama Aya. Ayan, hiwain ko na rin tong kalabasa. Yung pagkakahiwa niya is yung katulad din sa carrots para pantay-pantay talaga sila. Samahan ko na rin ng green onion para mas makulay yung okoy natin tapos mas malasa. Naalala ko pag nagluluto si Mama ng okoy, nilalagyan niya ng hipon, nilalagyan niya ng toge, nilalagyan din niya ng tokwa. First time kong magluluto ng okoy, bigla lang kami nag-crave ni Aya kasi napapanood lang namin sa social media. Kaya naman sinubukan ko na rin gawin kasi hindi ka basta-basta makakakita ng mga nagbebenta ng okoy dito sa Japan. Kaya naman kapag nakatira ka sa Japan, marami ka talagang matututunan ng lutong Pilipino kasi mapapaluto ka talaga lalo na kung namimiss mo yung mga pagkain Pinoy.
Tikman nyo na. Tikman natin. Ayan, tikman nyo na yung okoy. May baby. Oh shit! Masarap yan lalo pag may suka. Siyempre. Suka na. Suka, Nay? Suka na. Ano naman yan? Sarap, bebe. Tikman mo, be. Parang siyang pizza. Parang siya yung ano, yung tawag doon, yung sa Korean ano. Parang may katulad din dito sa Japan yan eh, no? Parang pizza, be. Ate. Bakit? Crunchy na yun. Approve? Sarap. Kahit wala ng kanin. Ayan, kain tayo. Kain na, Je. Papapak muna. Sarap. Kabusog na yun. First time ba makakain yan? Okoy? Ano ba ito? Okoy, kung tawagin. Okoy, si AG. AG, si Okoy. Pinakilala. Pwede naman kamayin, pwede rin kutsara. Ano naman yan? Sarap. Sarapan ka? Sarap ng ano? Kalabasa. Ayan, niluto ko na nga rin yung binigay ng teacher ni EG, yung ating shiso leaf. Itetempura ko lang to, tapos pwede na kainin to. Dahil nga masama ang pakiramdam ni Yuna Chang at kahapon pa siya may ubo, naisip kong gawin sa kanya yung lagi kong ginagawa kapag masama pakiramdam ko, may sipon o may ubo ako. Ito yung pagsusuob. Nakakatulong at nakakagaan kasi ng pakiramdam kapag ginagawa ko to. At sana nga makatulong din sa kanya. Sobrang naawa na rin kami kay Yuna kasi ang hirap bilang magulang na nakikita mong may sakit yung anak mo.